po si Desiree Cruz Milo. I'm 45 years old. Dito po sa Puerto Princesa City, Palawan ako nakatira. Kami po mag-asawa, mahilig po kami mag-travel. Pag nagtitingin-tingin po kami sa mga area kung ano po yung nakikita namin may available na lot na pwedeng nilang binibenta na mura lang, tinitingnan po namin yon. Meron po kaming nakitang lupa na in love pa kaagad kami mag-asawa dahil may ilog po ito. Nakuha po namin mag-asawa yon. Pumasok po sa isip namin na magkaroon kami doon ng parang resort. Hanggang sa mami mga pumupunta na rin po doong mga ibang tao na gustong magstay, maligo. Yun po, tinatanggap po namin sila. Dumating po sa punto na talagang pinag-buhos namin yung panahon namin doon. Bumili kami ng mga kagamitan hanggang sa talagang nagmukhang resort na siya. So natutuwa kami mag-asawa na makita namin yung itsura na gano'n na siya. Hanggang sa December 17 po, yun po yung panahon ng Odette. Wala po kaming knowledge na gano'n magiging malakas ang Odette sa Palawan. Nung nandun po kami sa area, alas 11 na ng umaga, nagkakarpentero pa po yung mga tauhan doon. Nung bandang alas 2 na po ng hapon, lumalakas na po talaga yung ulan at hangin. Nung bumaba na kami sa bahay, sabi niya, punta na tayo doon sa sasakyan. Dito muna tayo, baka huminto yung ulan at hangin. Hindi po siya huminto. Dito sa sasakyan dahil delikado na po. Hindi na po natin alam kung anong pwede mangyari. Yawa ang Diyos. Nanalangin po kami sa sasakyan. Naramdaman po namin yung parang nahihimas-masan kami sa kaba. Pero po, nandun po yung lakas talaga ng hangin. Bandang alas 4 po ng hapon, may bumaba po na dalawang lalaki, tapos sumunod dalawa na naman. Bali, 4 po sila. Kinatok po kami sa sasakyan. Ang sabi po nila, ma'am, ba't di pa po kayo bumababa? Mataas na po yung tubig. Sabi ng asawa ko, paano yung sasakyan? Sabi niya, kung gusto niyo pong maligtas pa, iwan niyo na po yung sasakyan. Then, ako po, nasa sasakyan pa. Tapos, nung bumaba na po ako, so habang bumababa po kami doon, yung current na ilog sumasampa sa amin. Hanggang sa lumalakad po kami sa ilog, wala po yung anumang tali o anumang makakaano sa amin, kundi yung persa lang po ng dalawang nakapersa sa amin na lalaki. Meron pong point na nagsabi na po ako na iwan na lang po ako doon. Dahil nangihina na po ako. Hindi ko na po talaga kayang ihakbang yung katawan, yung paa ko dahil sobrang bigat na po ng katawan ko, nang hindi ko na po maintindihan. Pero nakikita ko po malayo pa yung hakbangan namin. Yung dito na po yung ilog, yung halos ginaganon ko na po yung sakong ko. Nung nakaangat ako, nakaakta ako ng isang batong mataas. Sabi ko, salamat sa Diyos. Hanggang sa, yung alam niyo po yung adrenaline na sinasabi na tumataas po yung adrenaline. Talagang hinakbang ko kahit ito hirap na. Hanggang sa nakatungtong kami doon sa mataas. Tapos marami na pong mga taong nanonood sa amin. Sabi po nila, salamat, nakaligtas kayo. Yun po yung mga panahon na hindi ko po makakalimutan, Brad. Actually, ako po, ayoko na. Hindi ko po talaga binalikan. Talagang konting kulog, konting kidlat, konting ulan. Natotrauma po ako. Pinapaunawa sa akin lagi ng asawa ko. Hanggang sa, yung binalikan namin yung area na yun, hindi na po kami doon bumalik sa mismong naguho na. Nakilala po namin yung isang matanda doon. Ang sabi niya, kung gusto namin yung lupa na may ilog, yun po yung ilog na may malalim na part na given na siya na malalim. Doon ako nabuhayan. Nung nakita ko yung mas maganda yung place na yon kaysa doon sa naguho. Nawala na po sa akin yung trauma, yung ano. Tapos, mas lalo po niyang pinaganda. Nakita ko rin po yung mga pumupunta doon, mas lalo nilang sinasabi na mas maganda to sa dati, gano'n. From the cottages, mga kubo, tapos iilan lang din po yun, hanggang sa 1, 2, tapos pagka nagkaroon na naman kami ng income, tatayo na naman kami, tapos tulugan, hanggang sa nagkaroon na rin kami ng mga arco glamping, gazebo, with singalong. Salamat sa Diyos, marami na po nagkakaroon ng interest na talagang pumunta doon. Mga iba-ibang tao, malaking bagay yung nagkakaroon na kami ng income na gano'n. Napapaikot-ikot pa lang po namin ngayon. Kapag kumikita po siya, magpuput up na naman kami ng kung ano po yung pwede namin ilagay na naman doon. Nakakapagtabi-tabi na rin po kami kahit papano. Sobra.
laging pasalamat namin sa Panginoon. Yung ginawa niya sa amin, napakalaking himala na niligtas niya kami. Dahil naramdaman namin yung may kasama kaming Diyos sa buhay. Sa amin, panalangin na ginawa namin, napakalaking bagay na sabi ko, Panginoon, bahala na po kayo. Nakita namin yung naramdaman ko na binigyan niya ako ng hope. Biglang lumakas ako. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.